Sabi niyo po mahirap para sa gobyerno kasi iba-iba po talaga yung palay, iba-iba din yung lugar. Pero dito po sa Section 6, meron silang tinatawag na steering committee. Sobrang dami ng ahensya ng gobyerno na to. Kasama rin po yung LGUs. Ayun, narinig ko Oo. na yung tawa ni Sir Raul. Sa dami ng members ng steering committee, imposible pa rin po na magawa nila yon. Hindi po ba baka pwede sanang ang ginawa is per region or per area, may tututok, nandiyan naman na yung LGU para kahit iba-iba yung presyo ng palay, hindi madedehado yung mga magsasaka natin kahit hindi isa lang. Pwede naman po siguro yon o Yes. malabo din. Paano po ba, Sir Raul? Yung pagtatakda ng presyo through a committee, yan ay formula para delayed action na naman. Magmi-meeting, magtatawagan pa, tapos mahabang proseso. Yung kalaban mong trader, mag-iisip lang siya ng sandali, sabi niya, ito na presyo ko. No? So it has to be a very dynamic at saka very speedy action on the part of government sa pagtaktakda ng presyo. No? Well, pwede naman siyang i-localize, no? Pero sabi nga namin kung gobyerno rin lang naman ang mamanduhan na susunod sa presyong yan, wala rin masyadong karagdagang benepisyo sa magsasaka. Dahil ginagawa na rin yan ng NFA. No? Oo, yun nga po yung nabanggit niyo kanina. So sa madaling salita, Sir Raul, sige patuloy. Tapos idagdag ko lang, no? Kaya tayo nagpo-floor price dahil bumabagsak ang presyo ng palay, di ba? At sinasabing may mga nagsasamantala, no? Pero kung tutukuyin mo, bakit ba bumabagsak ang presyo ng palay? It has a lot to do with unlimited imports at very low tariff. No? Ang daming pumasok na imported sa napakamurang tariff dahil binabaan nila to 15% yung taripa. At yun ang nagpabagsak ng presyo ng palay. No? Yun dapat sana ang ayusin nila. No? Kasi that is the root of the problem. Ngayon ang solusyon mo, mamili yung gobyerno ng palay sa mataas na presyo, gagastos naman yung gobyerno, very limited impact, pero patuloy pa rin mababa ang presyo ng palay sa karamihan na hindi nakakapagbenta sa gobyerno. So, yun dapat sana inaayos nila yung source ng problem. No? At hindi sila nakatutok doon sa pamimili ng palay na parang band-aid solution yan eh. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!